Ito ang balita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Rosalie Cos. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Junior kumbinsido na mayroong pinasok na secret deal ang nakaraang Duterte administration sa China kaugnay sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pagpapatrolya ng Chinese Coast Guard mas lumapit na umano sa Pag-asa Island. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., United States President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida nagpahayag ng seryosong pagkabahala sa nagiging aksyon ng China sa South China Sea. National Food Authority Council, inaprubahan na ang pagtataas ng buying price ng NFA rice upang madagdagan ang buffer stock ng palay. Una sa ating mga balita, tinawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isang secret deal ang pinasok na umano'y gentleman's agreement ng nakaraang Duterte administration sa China. Nais ngayong malaman ni Pangulong Marcos kung ano ang talagang nilalaman ng secret agreement na ito. Ito ang balita ni Nel Mariboho. With the confirmation of the Chinese embassy, we now know that there was a secret agreement. Kumbinsido si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mayroon ngang pinasok na kasunduan ng nakaraang Duterte administration sa China na umano'y isang gentleman's agreement. Ang sinasabing gentleman's agreement ay may kaugnayan sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Para kay Pangulong Marcos, ang kasunduan na ito ay isang secret agreement. Sa akin, in my mind, meron talaga silang secret na patago na usapan. Maliwanag na para sa akin, may usapan sila na tinago nila sa taong bayan. Kaya naman may ilang question na iniwas si PBBM ukol sa isyung ito. Now we need to know, what did you agree to? What did you compromise? Ano yung pinamigay ninyo? Bakit nagagalit sa atin ang mga kaibigan natin sa China dahil hindi kami sumusunod? Ano yung dapat namin gawin? Anong laman ng secret agreement na yan? At pangatlo, bakit secret? Pagka masagot natin yung tatlong yan, magiging mas maliwanag yung issue niyan. Nagtataka ang Pangulo kung bakit hindi ito naidokumento samantalang isang abogado si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ni PBBM, wala siyang alam sa sinasabing agreement na ito. Hindi namin alam, walang dokumento. Hindi ko nga maintindihan. Very experienced lawyer si President Duterte. Ang abogado, lahat gusto nila nakasulat lahat yan. Bakit walang nakasulat na kahit isang papel? Bakit walang video? Bakit walang announcement? Nothing. Bakit hindi nila sinabi? Kung gusto nila isikreto, bakit hindi nila sinabi sa amin nung kami pumasok? Na sabihin, meron kaming usapan, dapat sundan natin. Kaya ang panawagan ni PBBM, dapat liwanagin itong mabuti ng nakaraang administrasyon. Tanong natin sa kanila, kaya walang dokumento. Sige, ano ba talaga? Ikwento naman ninyo kung ano yung nangyari. What part did you play in all of this? We need to clarify the situation because nalalagay ang Pilipinas sa alanganin. Paano mo gagawin yung tama kung hindi mo alam na meron palang secret deal dun sa tabi, may side deal? Ayon pa kay Pangulong Marcos, walang alam rin dito si National Security Advisor Eduardo Año na dating kalihim ng DILG sa ilalim ng Duterte administration. We've talked about it. And hindi siya kasama sa usapan. He was part of the cabinet, but he wasn't part of the discussion. So he said that he had some vague knowledge that, of course, that we were talking to China, but we are always talking to China because we're trying to minimize the tensions in the West Philippine Sea. So, but who are the others that were involved?
Sino ba ang kakausapin ng Embassy of China or China pagka magkakaroon ng secret agreement? Sino kinausap nila? Tanong natin sa kanila. Tanong natin sa official. If I made an agreement with anyone, you can ask the foreign secretary. Handa namang makipag-usap si PBBM kay FPRRD ukol sa pagbusisi sa mga dokumento ukol sa pinasok na kasunduan ng nakaraang administrasyon. Send those documents to me and then we'll sit down and discuss it. I'll do my homework first. Ipinagtanggol naman ng Pangulo si Vice President Sara Duterte sa kritisismong hindi nagsasalita sa issue sa China. The Vice President is part of the government. Not unlike before, pero ngayon talagang kasama sa administrasyon, not only the government in this administration. That's not the role of a Vice President or a Secretary of Education to talk about China. Ayaw na rin patulan ni Pangulong Marcos ang patutsyadang isa siyang crybaby dahil sa pagiging umanong pro-United States. You know, to be a crybaby, you have to cry. Did you see me cry? I don't pay any attention to that. I really don't. That means absolutely nothing to me. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Humihingi ng karagdagang $128 million si US President Joe Biden sa Kongreso para sa infrastructure projects sa susunod na taon, kasama na ang mga nasa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites. Ayon sa isang fact sheet na inilabas ng White House, ang US Agency for International Development ay maglulunsad ng bagong inisyatiba sa darating na taon na maglalagay ng mga humanitarian relief commodities sa isang EDCA site. Nakasaad dito na ang paglalagay ng mga kalakal kasama ng pinalakas na humanitarian assistance at disaster response capacity, kabilang ang para sa mga komunidad na nag-host ng EDCA, ay mag-aambag sa higit na katatagan at mas epektibong pagtugon sa krisis. Ang developments na ito ay kasama sa mga inihayag ni US Secretary of Defense Lloyd Austin kay Pangulong Ferdinand Marcos sa pagbisita nito sa Pentagon. Ikinagulat ng mga residente sa Pag-asa Island sa Palawan ang paglapit ng pagpapatrolya ng Chinese Coast Guard o CCG sa isla nitong mga nakaraang araw. Ayon sa mga residente sa lugar, madalas naman nagpapakita ang CCG sa kanila, ngunit mas malapit na umano ang mga barko ng China, partikular na sa ating mga bahura. Ito ang balita ni Andy Pagayona. Actually po, maraming beses na po ito nangyari at sa matter of fact po, yung presensya ng ating Chinese Coast Guard sa isla ng Pag-asa na ay halos everyday na ho yan na nagiging parte ng buhay at saka maituturing po natin na natural na sa mga residente po natin sa Pag-asa. Nitong nagdaang araw, iniulat ng Bayan ng Kalayaan sa Palawan ang mas malapit na umanong naging lokasyon ng pagpapatrolya ng Chinese Coast Guard sa isla na nagiging sanhi ng pagkatakot na pumalaot ng mga mangingisda. Ayon sa tagapagsalita ng bayan, hindi na anya bago ang ganitong pangyayari na nagpapakita ang mga barko ng China Coast Guard sa mga residente ng Pag-asa Island sa Palawan kung saan naging parte na ito ng buhay ng mga residente. Mas malapit po naging yung pag-ikot ng Chinese Coast Guards po doon sa ating isla. So when I say malapit, ibig sabihin halos nasa bahura ho ng isla ng Pag-asa itong mga vessel po ng Chinese Coast Guards. Ayon pa sa local government unit ng Kalayaan, wala rin naman umanong ginagawa ang Chinese Coast Guard maliban sa ginagawa nitong pag-ikot o pagpapatrolya sa lugar. Radio challenge ang tanging ginagawa ng lokal na pamahalaan ng Kalayaan para itaboy ang mga barko ng China. Bagaman tuloy-tuloy naman ang pangingisda sa lugar, hindi naman sila makalayo dahil sa mga naglalakihang CCG vessel. Samantala, isa naman si Tatay Ernesto sa nangingisda sa West Philippine Sea na nakaranas na madaanan ng malapitan ang warship ng China. Warship, yan. Minsan magdaan yan magabi. Makita man namin yung ilaw nilan. Yung nakapula.
Kami rin, mag-ilaw rin kami pula. Nadaan lang sila, lapit-lapit lang. Mga warship to Kwento nito, takot ang kanilang nararamdaman sa tuwing dadaanan sila ng warship ng China dahil baka banggain sila ng barko nito. Delikado talaga kay may baka bungguan ka ba? Ganun, baka bungguan ka magabi. Kakatakot din Dahil sa paulit-ulit na pagpapakita at pag-ikot ng mga dambuhalang barko ng China sa Pag-asa Island, ang tanong ng marami, hanggang kailan gagawin ito ng mga barko ng China Coast Guard? Mula dito sa Palawan, Andy Pagayona, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Palalakasin ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan ang alyansa nito pagdating sa pagpapanatili ng seguridad sa Indo-Pacific region. Sa naganap na trilateral meeting sa Washington, D.C., tinalakay ang issue sa South China Sea. Ito ang balita ni Nel Mariboho. Nagpahayag ng pagkabahala sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., United States President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa nagiging aksyon ng Beijing sa South China Sea. Sa kanilang inilabas na joint statement matapos ang trilateral summit, tinutulan ng mga ito ang mapanganib na paggamit ng China sa mga barko ng Coast Guard at maritime militia sa riyon. Gayun din ang paulit-ulit na pagharang nito sa resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal o Second Thomas Shoal. Sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, nangako ang Japan at US na susuportahan ng Philippine Coast Guard para sa capacity building nito. Mas palalakasin ng tatlong Indo-Pacific maritime democracies ang kanilang defense cooperation kung saan nakapaloob dito ang patuloy na pinagsanib na naval at training exercises ng Pilipinas, US at Japan. Kasama na rin ang iba pang mga bansa tulad ng naganap na maritime cooperative activity na kasama ang Australia. Partikular na ilulunsad sa taong 2025 ang Japan-Philippine-US Humanitarian Assistance at Disaster Response Exercise. Sa trilateral meeting, muling binanggit ni President Biden ang commitment ng kanyang bansa sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. I want to be clear. The United States defense commitments to Japan and to the Philippines are ironclad. They're ironclad. As I said before, any attack on Philippine aircraft, vessels, or armed forces in the South China Sea would invoke our Mutual Defense Treaty. Binigyan din naman ni Pangulong Marcos ang halaga ng pagtutulungan ng mga bansa sa pagharap sa mga komplikadong hamon sa kasalukuyang panahon. Nel Mariboho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipinag-utos na ng Department of Education ang pagpapatupad ng asynchronous classes o distance learning sa lahat ng mga pampublikong paaralan sa bansa sa darating na April 15 at 16. Sa advisory na inilabas ng DepEd, layo nito na bigyang pagkakataon ang mga estudyante na matapos ang kanilang mga assignment, projects at iba pang requirements lalo't nalalapit na ang pagtatapos ng school year. Kaalinsabay nito, hindi rin required na pumasok ng pisikal ang mga teacher at non-teaching personnel sa Lunes at Martes. Gayunman, ang lahat ng activities na inorganisa ng regional at school division offices ay itutuloy pa rin base sa itinakdang schedule. Nilinaw naman ng DepEd na hindi sakop ng kanilang advisory ang mga private school pero nasa kanila ang pagpapasya kung magpapatupad din ng distance learning. Umapela ang Manila International Airport Authority sa publiko na wag nang isama sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang mga bata, senior citizen, buntis at mga may karamdaman sa gitna ng nararanasang matinding init ng panahon. Payo ng MIAA, wag nang isama sa pag-alis at pagsalubong sa airport ang nasabing vulnerable group upang maiwasan ang anumang emergency cases. Kamakailan lamang ay isang matanda umano na nanggaling sa medical treatment session ang dumiretso sa airport para i-welcome ang kaanak na dumating ng Pilipinas. Sinasabing nangailangan ng urgent medical care ang nasabing matanda matapos na makaranas ng matinding pagkahilo. Base sa forecast ng Pag-asa, inaasahan na ang mas mataas pang heat index sa mga susunod na araw. Tiniyak naman ng MIAA na nakahanda ang kanilang emergency responder sa NAIA para sa mga pasahero na mangangailangan ng agarang atensyong medikal.
Inaprubahan na ng National Food Authority Council ang pagtataas ng buying price ng NFA rice upang mahikayat ang mga magsasaka na magtanim ng palay at magdagdag ng buffer stock nito. Samantala, inihayag din ng Department of Agriculture na magbibigay sila ng fuel subsidy para sa mga magsasaka at mangingisda na apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ito ang balita ni Joanne Nano. Itinaas na ng National Food Authority ang buying price para sa NFA rice sa layuning madagdagan ang buffer stock nito. Ayon kay Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, aprobado na ng NFA Council ang pagtataas ng buying price ng NFA rice mula sa kasalukuyang 16 hanggang 19 pesos per kilo na buying price ng sariwang palay. Itinaas na ito ng NFA sa 17 hanggang 23 pesos per kilo, habang magiging 23 hanggang 30 pesos per kilo na ang presyo ng dry and clean na palay mula sa kasalukuyang 19 hanggang 23 pesos per kilo. Ayon sa NFA, posibleng maipatupad ang bagong buying price ng palay sa susunod na linggo. Naniniwala ang Department of Agriculture na malaking tulong ito upang mahikayat ang mga magsasaka na magtanim ng mas maraming palay. Mas may engganyo yung ating mga magsasaka na magtanim dahil mas malaki yung pwedeng maging income nila at inaasahan din natin na mas malaking area yung matataniman. So ang net effect nito mas lalo ang produksyon ng palay sa ating bansa. Dagdag pa nito, kailangan ng karagdagang buffer stock ng NFA rice. Lalo 3 linggo na lamang ay matatapos na ang anihan at inaasahan rin ang pagpasok ng La Nina. Nauna nang sinabi ng Pag-asa na maaaring magsimula ang La Nina sa Pilipinas pagsapit ng buwan ng Hunyo. Sa balita na ito ay madadagdagan yung pagkakataon na yung NFA natin ay madagdagan yung buffer stock natin para sa, alam natin sa susunod na semestre ay posibleng magkaroon ng La Nina. Ayon sa Pag-asa at yan din ay panahon na marami tayong bagyo. So para ihanda yung ating NFA na tumulong sa mga disaster agency natin kagaya ng DSWD at OCD at iba pa. Bukod sa pagtataas ng buying price ng palay, inaprubahan na rin ng NFA Council ang modernization program sa kanilang operasyon. Samantala, inianunsyo rin ng Department of Agriculture ang gagawing pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga kwalipikadong magsasaka at mangingisda. Ito ay sa gitna ng tumataas na namang presyo ng langis. Ayon sa DA, may nakalaang halos 500 million pesos na pondo para sa fuel subsidy na ibibigay para sa mga magsasaka at mangingisda. It is a one-time assistance para nga tumulong dito sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Ito ay para doon sa mga may-ari ng makinarya na RSBSA registered. Doon naman sa mga mangingisda, hindi tataas sa 3 metric tons yung tonnage ng kanilang bangka. Sa ngayon ay isinasapinal pa ng DA ang guidelines bago masimulan ang distribusyon ng subsidiya. Joanne Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa panganib ng red tide toxins sa 6 na lugar sa bansa. Positibo sa red tide toxins ang baybayin ng Milagros, Masbate, San Pedro Bay sa Samar, coastal waters sa Dawis at Tagbilaran, Bohol, Matarinao Bay sa Eastern Samar, Dumangkilas Bay sa Zamboanga del Sur at coastal waters ng San Benito, Surigao del Norte. Ayon sa BFAR, lahat ng uri ng shellfish at alamang sa mga nasabing lugar ay hindi ligtas na kainin. Ang mga isda, pusit, hipon at alimango ay ligtas kainin basta't sariwa at hinugasan ng mabuti. Inalis ang mga hasang at lamang loob bago lutuin. Panibagong oil price hike ang inaasahang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng mga oil company, maaaring tumaas ng 80 sentimos hanggang piso ang presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 20 hanggang 40 sentimos kada litro ang posibleng maging dagdag sa presyo ng gasolina. Sa Lunes, iaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad sa April 16. Ang panibagong oil price hike ay bunsod pa rin ng pabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa world market.
Tiniyak ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na magde-deploy sila ng mga libreng sakay sa Lunes, kaalinsabay ng tigil pasada na isasagawa ng mga transport group na Manibela at Piston. Para sa dalawang grupo, layo ng aktibidad na ipakita ang kanilang pagtutol sa napipintong pag-phase out sa mga tradisyonal na jeep sa bansa. Ito ang balita ni JP Nunez. Mayroon ng nakahandang contingency measures ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila kasabay ng 2 araw na tigil pasada na isasagawa ng mga transport group na Manibela at Piston sa April 15 at April 16. Ide-deploy ang mga libreng sakay sa mga lugar kung saan posibleng maiipon ang mga pasahero dahil walang masasakyan. Pero ayon sa MMDA, tila hindi naman magkakaroon ng malaking epekto sa pampublikong transportasyon ang tigil pasada ng Manibela at Piston. Sa amin pong experience, hindi rin naman po ganoon yung epekto kahit na sabihin na dito sila maraming miyembro. Very minimal po yung disruption eh. Pero just the same, handa po ang ating pamahalaan na tumugon. Ayon sa anunsyo ng 2 grupo, muli silang magtitipon-tipon sa University Avenue sa Quezon City sa Lunes at saka magsasagawa ng protest caravan patungong Mendiola sa Maynila kung saan doon sila magsasagawa ng vigil. Nasa 80,000 hanggang 100,000 umano na mga miyembro ng Manibela at Piston ang inaasahang makikilahok sa tigil pasada sa buong bansa. Bukod sa 2 araw na tigil pasada, magsasagawa pa ng mga kilos protesta ang 2 grupo hanggang sa huling araw ng deadline ng franchise consolidation sa April 30. Hindi nila sila tutol sa modernisasyon pero ang gusto nila ay ibalik ang 5 taon na prangkisa ng mga tradisyonal na jeep kaysa piliting pumasok sa kooperatiba ang mga operator. Iginiit naman ng Manibela at Piston na patuloy pa ring bibiyahe ang kanilang mga miyembro na hindi nag-consolidate kahit matapos ang deadline. Tatakbo kami dahil ang sabi ng Kongreso, Kongreso lang ang pwedeng magtanggal sa aming mga prangkisa. Tatakbo at tatakbo kami. Kung huhulihin nyo kami, kami na mismo ang lalapit sa inyo sa opisina ng LTO at LTFRB. Ibabalagbat namin dyan yung aming mga jeepney. Hindi ho kami natatakot na kayo ay manghuli sa amin. Kayo po ang matakot. Samantala, ang babala ng LTFRB sa mga lalahok sa tigil pasada, maaari silang bawian ng prangkisa. Tinutukoy ng LTFRB ang ilang mga tradisyonal na jeep na pumasok na sa consolidation ngunit sumasama pa rin sa transport strike. Pag nakita ho namin yung mga jeepney nila, pwede ho namin silang tuluyan na hong tanggalan ng prangkisa. Dahil meron hong mga iba pa na may prangkisa pero tila sumasama sa mga grupong ganito. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiwala ang Office of Transport Cooperatives na madaragdagan pa ang bilang ng mga jeepney operator na sasama sa consolidation program ng pamahalaan bago ang April 30 deadline. Ayon kay outgoing OTC Chairperson Ferdinand Andy Ortega, hindi man nila maabot ang 100%, sapat na ang kasalukuyang bilang ng mga sumali sa programa upang masabi na tagumpay ang PUV modernization efforts ng pamahalaan. Sa ngayon ay nasa 78% na ng mga pampasaherong jeep sa buong bansa ang sumama sa consolidation. Yung numero na biglang tumaas nung December, talagang yun na po yung siguro masasabi nating almost the real number, no? Yung extension po na ginawa ng ating Pangulo sa question po ng ating Secretary ay para lamang po yung mga natitira pang kukonti na nag-iisip or talagang hindi na umabot nung December 31. Ang importante po dito is binigyan natin ng tamang panahon ang lahat na mag-isip. We respect the decision, yung mga talagang ayaw nilang sumama, respeto po natin yung kanilang decision. Sa kabila naman ng pagmamatigas ng ilang grupo na sumali sa PUVM, itutuloy na talaga ng pamahalaan ang matagal nang naantalang plano na gawing makabago ang mga pampublikong sasakyan sa bansa.
Ipinahayag ng isang House official na hindi otorisadong gumamit ng plakang 8 ang mga kongresista ng 19th Congress. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, sisitahin ang sinumang gumagamit ng 8 protocol plate at kukumpiskahin ng plaka batay sa kasunduan ng Kamara at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ito ang balita. Walang opisyal na permiso at hindi lehitimo ang 8 protocol plate. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, sa ilalim ni Speaker Martin Romualdez, walang pinahihintulutang gumamit ng official plates para sa mga sasakyan ng House members ng 19th Congress. Ginawa nito ang pahayag matapos na mahuli ng mga otoridad ang mga sasakyang may 7 at 8 protocol license plates sa EDSA busway kamakailan. Dagdag pa ni Velasco, may kasunduan sa pagitan ng House of Representatives at Metropolitan Manila Development Authority kung saan sisitahin ang mga driver na gumagamit ng 8 protocol plates at kukumpiskahin ng plaka. Anya, hindi dapat konsentihin ang hindi otorisado at legal na paggamit ng special plates. Itinuturing din anyang banta ito sa safety ng publiko at pinapawalang halaga ang vehicle registration system. Sa uli, inaasahan naman ng House officials sa lahat ng miyembro ng Kamara de Representantes ang pagsunod sa batas. Kamakailan, naglabas ng paalaala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal ng pamahalaan na sundin ang batas trapiko at ipinag-utos ding limitahan ang issuance o paglalabas ng protocol license plates upang maiwasan ang pag-abuso. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinalilipat ng Department of Justice o DOJ ang kaso ni Apollo Kibuloy sa Davao dito sa Maynila. Samantala, ilalagay naman sa Witness Protection Program o WPP ang mga biktima sa kaso ng religious group o religious leader. Ito ang balita ni Dante Amento. Inihayag ng Department of Justice o DOJ na sumulat sila sa Office of the Court Administrator ng Supreme Court. Ayon kay DOJ Undersecretary Nicholas Felix T., hiniling nila na ilipat dito sa Maynila, partikular sa Pasig City, ang kaso ni Apollo Kibuloy at 5 iba pa na nasa Davao City. Ito ay may kinalaman sa child abuse at maltreatment. Sa ngayon, may isa pang kaso si Kibuloy kaugnay naman sa qualified human trafficking sa Pasig City Regional Trial Court. Positibo naman ang DOJ na pagbibigyan sila ng Korte Suprema. Kami naman, nagsulat na kami sa Court Administrator na ipalipat ang venue ng kaso na final sa Davao. Ito yung kaso for child abuse and maltreatment at ipapalipat namin sa Pasig din yung kaso na to. No? So abangan na lang natin, but tingin ko naman sa mga ganong request ay kadalasan naman pinagbibigyan tayo ng Court Administrator dyan. Samantala, sinabi pa ni Yusek T, pinoproseso na nila para ilagay sa Witness Protection Program o WPP ng DOJ ang complainant o biktima sa kasong child abuse ni Kibuloy. Paliwanag ng DOJ, ito ay dahil nakatatanggap na rin ito ng banta sa kanyang buhay. Kailangan talaga dahil naman siyang key witness dito sa kasong to at sa kanya nanggaling na meron siya may nararamdaman siya mga threats sa kanyang buhay, kaya karapat-dapat lang na mailagay siya sa WPP. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpapatuloy ngayon ang pagboto ng ating mga kababayan sa isinasagawang plebisito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ito ay para ratipikahan o pagtibayin ang pagbuo ng 8 bagong bayan sa rehiyon. Ito ang mga bayan ng Pahamudin, Kadayangan, Nabalawag, Old Kaabakan, Kapalawan, Malidegaw, Tugunan at Ligawasan. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, nakapagbukas lahat ng presinto kaninang alas 7 ng umaga. Tatagal ang botohan hanggang mamayang alas 3 ng hapon. Inaasahang boboto ang mahigit 80,000 botante sa lugar. Pagkatapos ng botohan ay agad na bibilangin ang mga boto hanggang sa proklamasyon. Muling nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ng 5 phreatic eruption ng Bulkang Taal sa loob ng 24 na oras.
Busod nito, patuloy ang isinasagawang monitoring ng ahensya sa bulkan na hanggang ngayon ay nasa Alert Level 1. Ito ang balita ni Lynette Bahe. Sa nakalipas na 24 oras, nakapagtala ng Bulkang Taal ng 5 phreatic eruption, 15 volcanic earthquake at kabilang narito ang 6 na volcanic tremor. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, ito ay isang phreatic eruption na posibleng dahil sa patuloy na paglalabas nito ng mainit na volcanic gases mula sa main crater ng bulkan. Namataan ang unang phreatic o steam-driven eruption ng Bulkang Taal kahapon ng madaling araw, April 12, bandang alas 5:11 hanggang alas 5:24 batay sa seismic, visual at infrasound records ng Taal Volcano Network o TVN. 4 na discrete phreatic event naman ang muling namataan mula 9:45 ng umaga hanggang 3:22 ng hapon, gaya na nakita sa VTMC Observation Station. Nagmula ang pagsabog sa isang bagong vent sa timog kanlurang bahagi ng Taal Main Crater at bumuo ng mga usok na may taas na 100 hanggang 300 metro bago lumipad sa kanluran. Naantala ang seismic at infrasound detection para sa mga kaganapang ito dahil sa power interruptions at fluctuations sa Taal Volcano Observatory o TVO. Ayon naman kay Eric Arconada ng TVO PHIVOLCS, normal naman na nagkakaroon ng phreatic eruption kahit nasa Alert Level 1. Normal na lang po na nagkakaroon ng phreatic eruption sa isang volcano kahit nasa Alert Level 1 po. Kaya po na in-emphasize po sa bulitin namin na kahit nasa Alert Level 1 tayo, maging cautious pa rin tayo kasi anytime pwede magkaroon ng ganitong mga gas-driven, steam-driven phreatic eruptions po. Nitong Huwebes, April 11, umabot sa 9,677 na tonelada ang sulfur dioxide na inilabas ng bulkan. Ayon sa ahensya, mula Enero ngayong taon ay nasa 10,248 na tonelada kada araw ang average nitong inilalabas. Samantala, ang naitatalang volcanic earthquake activities at ground deformation ay hindi naman nagpapakita na mauuwi sa magmatic eruption. Gayunman, nakataas pa rin ang Alert Level 1 sa Taal Volcano at kaugnay nito, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok at pananatili sa lugar na nasasakupan nito, partikular na sa main crater at daang Pastilla Fissures. Nangangahulugan ito na may nangyayaring aktibidad sa ngayon ang bulkan at posibleng magkaroon pa ng mga phreatic explosion, volcanic earthquakes, minor ashfall at paglalabas ng volcanic gases na mapanganib lalo na sa Taal Volcano Island area. Lynette Bahe, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumadami ang bilang ng mga bansang nag-aabiso sa kanilang mga mamamayang iwasan munang bumiyahe sa Iran at Israel. Kabilang narito ang mga bansang France, India, Russia, Poland at United Kingdom. Bunso dito ng tumitinding sitwasyon sa rehiyon. Sa gitna rin ito ng mga banta ng pag-atake ng Iran laban sa Israel bilang pagresponde sa isang pag-atake sa konsulada nito sa Damascus, Syria. Kumakalat sa Gaza ang waterborne na mga sakit dahil sa kakulangan ng malinis na tubig at tumataas na temperatura. Batay ito kay United Nations Humanitarian Coordinator sa Gaza na si Jamie McGoldrick. Iniuugnay ang contaminated na tubig at poor sanitation sa mga sakit gaya ng cholera, diarrhea, dysentery at hepatitis A ayon sa World Health Organization o WHO. Sa ulat ng International Health Agency, mahigit na sa 345,000 ang kaso ng diarrhea sa Gaza simula mid-October 2023 mula nang ilunsad ng Israel ang pag-atake sa Gaza. 15 taong pagkakabilanggo ang hatol sa isang dating US diplomat matapos aminin ang pang-espiya bilang agent ng Cuba. Tinawag ito ng US Justice Department na isa sa pinakamatinding infiltration sa US government. Guilty ang plea na inihain ni Victor Manuel Rocha sa 2 charges kabilang na ang pagganap bilang isang illegal foreign agent. Nagsilbi ito bilang US Ambassador sa Bolivia mula taong 2000 hanggang 2002. Palihim na sinuportahan ni Rocha ang ruling Communist Party ng Cuba at tumulong sa pagkalap ng intelligence laban sa Washington sa loob ng mahigit 4 na dekada.
Labis na pagkain ng matataba, nakakaapekto sa kalusugan ng tao na maaaring maging dahilan ng pagkakaroon ng bato sa apdo. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Apdo natin, kung iisipin mo, para siyang bangko. Bangko, storage. So, yung mga ginagamit natin ng panunaw ng pagkain. Ayon kay Dr. Carlo Cornejo, isang gastroenterologist ng Makati Medical Center, namamana o dahil sa mga kinakaing pagkain kaya't nagkakaroon ng bato sa apdo ang tao. Aniya, kung madalas na ang pananakit ng tagiliran, ito na ang senyales ng pagkakaroon ng problema sa apdo. Ang bato sa apdo, it's common condition. Madami tayong mga pasyente na nakikita na merong ganito. And nagpo-form siya 50-50. It's 50% dahil sa genetics natin, minana natin sa magulang. 50% because of the environment, yung mga kinakain natin na pagkain. If nagkakaroon na ng symptoms, may pain na yung pasyente that you can point to the gallbladder as the source of the pain, that's the only time you need to do something. More often than not, kung walang pain, wala tayong kailangan gawin. Dagdag pa nito, kung ikaw ay may gallstone na, nangyayaring pananakit kapag ang tao ay nakakakain ng sobrang matataba sa gabi na siyang nagiging dahilan ng pananakit sa madaling araw. Hindi lang ito yung sakit na seconds or minutes. Ang sakit nito tatagal 2 or more hours. Okay? Kaya nadadala sa emergency room itong mga pasyente. Masakit, matagal, at late at night. So yan ang typical na story. Some other patients would have bloating, okay, parang kinakabagan or feeling nila hindi natutunawan. But those are minor symptoms. It's mostly yung characteristic pain, yun yung hinahanap natin at all times. Alamin ang iba pang detalye ukol sa gallstone. Manood ang Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga. Dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nadungisa na ang record ng rookie team Comelec Suffragettes matapos patumbahin ng AFP Lady Gunner sa pagpapatuloy ng preliminaries ng UNTV Volleyball League preliminaries. Pinatikim naman ng third straight loss ng PNP Lady Patrollers ang BFP Lady Firefighters, habang dinomina ng Senate Lady Defenders ang DFA Emissaries. Ito ang balita ni Hari Ilagan. Tinapos na ng defending champion AFP Lady Gunner ang winning streak ng rookie team Comelec Suffragettes. Hindi pinaporma ng Lady Gunner ang Comelec sa kanilang bakbakan kahapon sa Paco Arena, Manila na nagtapos sa score na 25-17, 25-23 at 25-13. Nanguna sa opensa ng AFP si Ian Olores na nagpakawala ng 6 ace points. Dahil sa panalo na laglag sa second spot ang Comelec na may 3-1 win-loss record. Habang umakyat naman sa top spot ang AFP na may 3 panalo at 1 talo. Kasi sa practice talaga dapat paghahandaan na yan. Para pagdating na ng game, easy na lang sa kanila. So everyday practice, kahit nga holiday nagpa-practice kami. Kanina medyo nag-rattle lang din kami kanina sa nangyari. So ayun, nawala kami ng depensa, nawala yung depensa namin, yung defense pattern namin medyo nawala. So balik sa training pa din kami. So depensa pa rin kami, pa-practice pa rin yung depensa kasi ay yung pinaka-importante, service receive namin. Sa second game, hindi pinayagan ng PNP Lady Patrollers ang VFP Firefighters sa kanilang hangad na makapasok sa win column. Pinaputukan ng PNP ng total 67 attack points ang BFP na nakapagtala lamang ng 41 attack points. Sumandig ang PNP sa kalibre ni Cez Oliveros na bumomba ng 20 points kung saan ang 19 ang kanyang attack points. Tinapos ng PNP ang laban sa score na 3-1 set, 25-10, 20-25, 26-24, 25-18. Dahil sa panalo, mayroon ng 2 panalo at 1 talo ang PNP, habang nakalasap naman ng ikatlong sunod na pagkatalo ang BFP.
Nagbunga yung paghihirap ng mga players ko. Sa mga coaching staff namin na nag-focus kami sa receiving, depensa. Yung confident, medyo pag nalamangan kami, medyo umiiba yung laro nila. Tiwala lang sa isa't isa, at saka mag-focus sa game, saka be confident sila lagi at all times. Yung ano lang minsan, yung receive, drop balls, yun lagi kaming nabubutasan. At saka sa blocking, medyo kulang pa. Kailangan i-train ang floor defense. Tsaka dapat mas mabilis yung reaction nila pagbabalik ng bola. Ayun, and then kulang pa sa basa ng bola. Kaya yan, may tiwala ako sa team ko. Kaming lahat, hindi mawawala ang tiwala namin sa kanila. Kasi I know, ginagawa naman nila yung best nila eh. Sa third game, dinomina ng Senate Lady Defenders ang DFA Emissaries para itala sa kanilang katong panalo. Wagi ang Lady Defenders via 3-state set sa score na 25-22, 25-18, 25-14. Kumamada ang Senado sa kabuang 39 attack points, 2 blocks, 11 aces at 23 points mula sa opponent errors. Best player of the game si Javen Sabas ng Senate Lady Defenders na nakapagtala ng 19 points. In-improve namin yung depensa namin, yung mga infractions namin during the last game with Comelec. Because of the dedication doon sa gusto naming goal, yun yung nag-encourage namin na to do better. Sa ngayon ay meron ng 3-1 win-loss record ang Senate habang wala pang naipanalo ang DFA sa kanilang huling 3 laban. Samantala, abangan ang susunod na bakbakan ng mga public servants sa Win in Sports, Win for Charity sa darating na linggo, April 14, 2024 sa Paco Arena, Manila. Magtutuos ang BFP Lady Firefighters at Judiciary Justice Servers sa first game alas 12 ng tanghali. Susundan naman ito ng sagupakan ng AFP Lady Gunner at SSS Pension Protectors alas 2 ng hapon. Habang tapok naman sa main game ang Senate Lady Defenders kontra sa PNP Lady Patrollers alas 4 ng hapon. Live itong mapapanood sa social media account ng UNTV Public Service Channel at UNTV Sports. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. That's it. Balikan naman natin ang malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Halos piso kada kilowatt-hour na bawas singil sa kuryente ng Meralco ipatutupad ngayong Abril. We will be having an almost 1 peso per kilowatt-hour reduction in the bills of electricity customers for the month of April. Pagbabalik ng lumang academic school calendar hindi maaring madaliin ayon sa Department of Education. Number 1, ito ay resulta ng mga konsultasyon na natin. Collective decision na ito based on our consultations, yung reversion ng ating school calendar. Mahigit 5 milyong pisong halaga ng cash kabilang sa nakuha ng mga otoridad sa mga vault sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Actually, yung mas importante sa amin are the documents, financial documents na magiging basis ng ating forensic accounting. Generally kasi, you seldom find large amounts of cash in pogos like this. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak ang patas na paglilitis kina Apollo Kibuloy at dating Congressman Arnulfo Teves Jr. To Pastor Kibuloy, we've known him for a very long time, and ang mapapangako ko, all the proceedings will be fair. The same thing. Wala naman kami sa lahat ng mga sinasabi ni Arnie Teves na takot siya sa buhay niya. Wala kaming report na gano'n. Walang nagbabanta sa buhay niya. Ika-82 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan ginunita. Mga Pilipino hindi dapat magpaapi sa gitna ng banta sa sovereign rights ng bansa ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Japan at Estados Unidos tiniyak ang kooperasyon sa Pilipinas upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Hindi makatwiran o makatarungan
lalo na sa panahong ito ng payapang pakikipag-ugnayan ng mga bansa. Naway magsilbing inspirasyon ng mga kaganapan noong 1942 at ang tagumpay natin noong 1945 sa ating lahat. Gayon din sa ating kabataan at sa mga ating susunod na salinlahi. Tulad ng pinamalas ng ating mga dakilang ninuno, hindi tayo dapat magpasupil at magpaapi, lalo na sa loob ng ating sariling bakuran. Chinese Embassy, kinalampag ng protesta ng iba't ibang grupo sa Araw ng Kagitingan. Sa araw na ito at araw ng paggunita natin ng kagitingan ay nire-registro natin yung maraming pagtutol natin sa patuloy na illegal at walang batayan na pag-occupy ng Chinese government sa West Philippine Sea. Dalawa pang OFW sa Taiwan na iulat na nasugatan sa malakas na lindol doon. Fuel subsidy noong 2023, hindi pa naibibigay lahat ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Yung iba nabigyan na, pero ako hindi pa. Marami pang hindi pa. Ang binigyan dito sa amin sa todo namin, mahigit kami 384. Ang nabigyan lang yung 150. Ang body number ko is 371. Paano ko mabibigyan? Kahit piso, wala. Now we're waiting for the advice from the DOTR para po ibigay sa amin ng pondo para dito po sa fuel subsidy. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ikinagulat ang tungkol sa gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China. I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. April 30 deadline para sa franchise consolidation ng mga public utility vehicles o pampasaherong jeep, huli na ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakahuli-hulihan ay asahan ninyo. Wala na pong extension yung modernization. Itong remaining days ng April, bawat Sabado ay magbubukas ang Office of Transportation Cooperatives para talagang mapagbigyan natin, talagang ma-accommodate natin yung mga gustong humabol pa. Pag-aproba sa hirit na 15 pesos na minimum fare sa mga jeep, pinamamadali ng Transport Group sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ilang commuters umaangal na sa taas ng pasahe. Masyadong malaki na po yung 2 pesos eh. Iniisip ko nga po kailan kaya bababa yung pamasahe. Kasi hindi pa nga po nagtataas yung sahod namin. Minimum magkaan 610. Tapos yung mga bilihin po pataas. Parang wala akong mayat taas na po yung bilihin eh. Apollo Kibuloy hindi itinuturing na armed and dangerous ng Philippine National Police kahit nagmamay-ari ng mga baril. Revocation sa 19 na baril ng religious leader patuloy na pinag-aaralan. Sa tanong niyo po, dahil siya po ay nagmamay-ari ng mga baril, ay pwede po ba natin siyang i-consider na armed and dangerous? For now, hindi pa po because wala naman pong indication before na naging marahas po si Pastor Kibuloy. At wala naman po tayong na-monitor so far na siya po ay nagme-maintain po ng private arm group o private army. Mas mainit na panahon ibinabala ng Pag-asa pagsapit ng kalagitnaan ng Mayo. Yung ganitong senaryo na mainit at saka maalinsangan dahil sa easterlies at saka sa high pressure area is posible pa rin na mangyari hanggang sa kalagitnaan ng Mayo. So ilang linggo pa natin itong mararamdaman and possible sa first half ng May ay mas matataas pa yung mga hit indices natin na maitatala. Estados Unidos, walang nakikitang dahilan upang mag-overreact ang China sa Quad drill sa West Philippine Sea. Trilateral trade agreement sa Japan at US, seryosong ikinukonsidera ng Pilipinas. I can't speak for the PRC reaction one way or another except to say there's no reason to overreact to this. This is about freedom of navigation. It's about adherence to international law. It's about proving the simple point that we and our allies will fly, sail, and operate wherever international law permits us to do. And it does in the South China Sea, and we did. Dalawang piloto patay sa pagbagsak ng training chopper ng Philippine Navy sa Cavite. Sanhi ng pagbagsak, iniimbestigahan na.
nagsisimula pa lang po siya ng investigasyon natin. This will be a very thorough investigation. And this will cover all aspects, material, personnel, maintenance, and everything related to the airworthiness of a particular aircraft, sir. Unconsolidated members ng Manibela at Piston biyabiyahe pa rin pagkatapos ng April 30 deadline para sa franchise consolidation. Nationwide transport strike isasagawa sa Lunes. Tatakbo kami dahil ang sabi ng Kongreso, Kongreso lang ang pwedeng magtanggal sa aming mga prangkisa. Tatakbo at tatakbo kami. Kung huhulihin nyo kami, kami na mismo ang lalapit sa inyo sa opisina ng LTO at LTFRB. Ibabalagbag namin dyan yung aming mga jeepney. Hindi ho kami natatakot na kayo ay manghuli sa amin. Kayo po ang matakot. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naglabas ng administrative order na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na gumamit ng wangwang o sirena, blinkers at iba pang kahalintulad na signaling o flashing devices. Mga lalabag sa kautusan, binalaan ng PNP. We would like to take this opportunity to once again appeal and warn those privately owned vehicles po. You are not authorized po to use illegal blinkers and sirens po. Ang pwede lamang pong gumamit nito under sa ating existing rules po ay yung pong mga vehicles po ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, yung mga fire departments po natin at other emergency vehicles po that in the actual performance po ng kanilang official duties po. Apollo Kibuloy, ipinaaresto na ng Pasig Regional Trial Court para sa kasong qualified human trafficking. We actually expected that in the light of the political developments happening right now, and I think my co-counsel will file a motion for reconsideration, and if denied, we'll raise the matter on certiorari. Mas maraming naval training at exercises plano ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan sa gitna ng nakababahalang agresibong aksyon ng Beijing sa South China Sea. I want to be clear. The United States defense commitments to Japan and to the Philippines are ironclad. They're ironclad. As I said before, any attack on Philippine aircraft, vessels, or armed forces in the South China Sea would invoke our mutual defense treaty. Gentleman's agreement sa pagitan ng Pilipinas at China pinabulaanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. We have not conceded anything to China. The only thing I remember was that status quo. That's the word, na walang galawan. No movement, no armed patrols there, as is where is, para walang magkagulo. Babaeng nagpakilalang pamangkin ng isang police general at miyembro umano ng Armed Forces of the Philippines na huling dumaan sa EDSA busway. Yung driver's license ko po. Pamangkin ako ni Major General Reyes. At 2 pilotong nasawi sa pagbagsak ng training chopper sa Cavite City binigyan ng military honors ng Philippine Navy. Si Commander Bores is isang batikang naval aviator that we have. Actually, siya na-deploy na si Commander Bores sa buong Kapuluan. That's how experienced he is. Ngayon naman si Ensign Takad, knowing that she is now a student pilot on board an R-22, ibig sabihin nito, sir, tapos na to ng basic pilot training. Ibig sabihin piloto na to, sir, na nag-specialize na lang sa helicopter. At sa salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Filipos 2:3-4 na nagsasabi, na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba.
Yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Rosa Licos. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang hapon.